Isinilang ng reyna ang 7 anak na babae na pawang magaganda. Upang pag-isipan ng kinabukasan ng 7 anak ay sakit sa ulo. Kaya nagpa siya ang hari na hayaan silang pumili sa pamamagitan ng paghagis ng korona ng bulaklak. Kung sino ang gusto ay doon ihahagis ang bulaklak. 6 na anak na babae ang sumang-ayon sa desisyon ng ama. Ngunit ang bunso na ika-7 prinsesa ay labis na ayaw. Dahil ang pagpili ng isang tao ay nangangailangan ng maraming pagsubok na magkasama. Hindi sapat ang isang tingin upang magpasya ng relasyon. Nang makita ng 6 na ate ang maraming binatang dumating. Walang kahit isa na hindi bakas ang pananabik sa mukha. Walang magawa ang ika-7 prinsesa at sumama sa mga ate sa tore. Marahil ay naniniwala ang lahat sa pag-ibig sa unang tingin. Nabalitaan na pipili ng mapapangasawa ang 7 anak ng hari sa iisang araw. Maraming lalaking walang asawa ang dumagsa. Baka sakaling maging prinsipe sa isang iglap. May mga mangangalakal na nagmula pa sa malayo. Mayroon ding mga Amerikano na dumating upang makisaya. Pati mga Indianong mas marami pa ang populasyon kaysa China ay dumating. Ang mga prinsesa sa tore ay nagpakita ng mga ngiting nasisiyahan. Tila nakita na nila sa puso ang kani-kanilang prinsipe. Habang ang mga lalaki sa ibaba ay balisang balisa. Matagumpay na naihagis ng panganay na prinsesa ang bulaklak. Hindi inaasahan na isang Indiano ang unang nakasalo. Sumunod ang ikalawang prinsesa. Sabik din niyang inihagis ito sa kanyang prinsipe. Isang mangangalakal ang agad na sumalo gamit ang mahabang palakol. Pabilis na dumating ang oras ng paghagis ng ika-7 prinsesa. Matagal siyang tumingin ngunit walang nagustuhan. Sa kanyang tingin ay puro matatandang lalaki lamang. Kahit gamit ang salamin ay walang makitang gwapo. Kaya nagpasya siyang umalis nang hindi lumilingon. Pagkaraan ay sinabi ng ika-7 prinsesa sa kanyang ama. Wala ni isang lalaki sa labas ang kanyang nagustuhan. Sinabi ng hari sa kanya, "Hindi ba ikaw ay masyadong mapili? Bakit ang 6 mong ate ay nakahanap na? Ikaw lang ang hindi," sinabi ng reyna sa kanyang asawa. Bata pa si bunso at maaaring may yugto ng pagrerebelde. Kung wala pa siyang gusto hayaan muna siyang pumili ng dahan-dahan. Nang marinig ito ng hari ay labis siyang nagalit. Wala ba kahit isang lalaking gusto mo sa buong lungsod? Siguradong sinadya niya ito. Ikaw ang may kasalanan dahil pinapabayaan mo siya. Pagkatapos ay galit na umalis ang hari. Upang mapakalma ang asawa, isinama ng reyna si bunso upang humingi ng tawad. Tinanong ng hari kung anong uri ng pamilya ang gusto niya. Sinabi ni bunso sa ama, "Hindi mahalaga kung mayaman o hindi ang pamilya. Ang mahalaga ay may 8 abs at 2 dibdib na kalamnan ang lalaki. At dapat mahusay sa laban at mapagmahal sa magulang. Sa itsura naman ay dapat umabot man lang sa 9. Kung wala ang mga ito hindi ako mag-aasawa." Sa sobrang galit ng hari ay muntik na siyang atakihin sa puso. Saan ka hahanap ng ganyang lalaki sa panahong ito? Ito ay konserbatibong panahon. Hindi ito bukas na panahon aba. Panahon ito aba, sinabi ni bunso sa ama. Kung hindi hahanapin paano malalaman na wala? Kung makapangasawa ako ng ganong lalaki, mas magiging kagalang-galang kayo ni ina. At mas kaunti ang aalalahanan ninyo sa akin. Napaiyak sa tuwa ang reyna nang marinig ito. Pakiramdam niya ay talagang lumaki na ang kanyang anak. Marunong na itong isipin ang magulang. Bagamat seryoso pa rin ang mukha ng hari. Mabilis niyang ipinatawag ang lahat ng lalaking may abs at dibdib na kalamnan. Hindi lang niya alam kung magugustuhan ng anak. Umakyat sa tore ang ika-7 prinsesa at tumingin. Nakakita nga siya ng mga lalaking may abs. Ngunit hindi ito ang tipo na gusto niya. Kaya nagmamadali siyang umalis. Hindi na matiis ng panganay ang sobrang kapritsyo ni bunso. Pati siya ay napuno na. Direkta niyang sinaway si bunso dahil pinahihirapan nito ang ama. Sinabi rin ng ikalawa na sa huli ang pinakamapangit ang makukuha niya. Nagtaka si bunso kung may mali ba sa kanyang ginagawa. Agad namang nagsalita ang ikatlo. "Hindi ka ba tumitingin sa salamin para makita ang sarili mo?" Mula bata pa si bunso ay hindi talaga kasando ang 6 na ate. Ngayon dahil sa maliit na bagay ay pinapuna na siya ng lahat. Hindi rin maintindihan ni bunso. Maliit lang naman ang hinihingi niyang kondisyon. Bakit lahat ay ganito ang trato sa kanya? Matapos ang maraming pagtatanong, agad na ipinadala ng hari ang mga bantay sa probinsya. Tunay ngang nakahanap sila ng isang lalaki. Mayroon talaga itong 8 abs. Medyo maitim lang ang balat. Nang makita niya ang mga bantay ng hari, hindi ito pinansin ni Dahay. Direkta siyang natulog muli sa harap nila. Upang madala siya sa palasyo, napilitan ng bantay na hilahin ang paa ni Dahay. Ngunit hindi siya kayang hilahin ng mag-isa. Ang maliit niyang katawan ay parang 10 toneladang bakal. Wala silang nagawa kundi tumawag ng 4 o 5 tao. Hindi man lang makatulog ng payapa. Bahagya lamang siyang sumipa ni Dahay. Agad na tumilapon sa lupa ang 4 o 5 sundalo. Walang magawa ang general at kinausap siya. Basta sumama ka sa palasyo ay sagana ka sa yaman at karangyan. Kahit anong pang-uuto ay hindi pa rin siya natukso. Para sa kanya ang pagtulog ng mahaba ang tunay na kaligayahan. Sa isang iglap ay sinipa niya ang general pabagsak sa lupa.
Walang magawa ang mga ito kundi hintayin siyang makatulog. At tahimik na binuhat palayo. Ang 1 oras na lakad ay inabot ng 3 oras. Akala nila ay walang makakapansin. Biglang nagising si Dahay. Sinilip niya ang mga sundalong abala pa rin sa pagbuhat. Ang general ay tahimik na naglalakad sa unahan. Agad umakyat si Dahay sa puno. Inakala niyang hindi siya mapapansin kung walang ingay. Nang lumingon ng general sa likuran, wala na ang laman ng hinihigaan. Nabigla rin ang mga sundalo. Kanina lang ay naroon pa siya, bakit biglang nawala? Hindi nagtagal ay nakita pa rin siya ng isa pang matalas ang mata na general. Upang asarin ang mga sundalong hindi siya mahuli, gumawa si Dahay ng mga pull-up. Isang hinga lang ay nakagawa siya ng 4 o 5 at paulit-ulit pang pinuri. Nang bitawan niya at direktang tumapak sa kahoy ng kama. 4 na sundalo ang lubos na hindi niya katapat. Sa wakas ay matagumpay na nabuhat muli ni Dahay ang sarili niyang kama. Lalong naniwala ang general na ito ang lalaking gusto ng ika-7 prinsesa. Ngunit hindi pa rin matalo ang kapalaran. Habang natutulog si Dahay ay naging pabaya siya. Sa isang iglap ay tinalian siya ng general gamit ang lambat. Nang malaman ni Bunso na may lalaking pasok sa kanyang pamantayan. Dahil sa kuryosidad ay agad siyang nagtungo sa lugar. Nang makita ni Dahay si Bunso sa unang tingin, agad siyang nahulog sa ganda ng anyo nito. Pagkatapos ay hawak ni Dahay ang bulaklak sa kanyang kamay. At naghandog ng isang halik na puno ng pagmamahal kay Bunso. Nang makita ang ganitong makalumang paraan ng panliligaw, ang mga prinsesa sa tore ay nagtawanan. Puno rin ng pagkasuklam ang mukha ng hari. Sigurado siyang hindi kailanman magugustuhan ng anak ang ganitong lalaki. Hindi inaalis ni Bunso ang tingin sa lalaking nasa harap niya. Tunay ngang may 8 abs at 2 dibdib na kalamnan. Dahil dito ay sapat na upang manatili siya ng ilang sandali. Upang mapabilib si Bunso, isang simpleng galaw ng kamay at paa ni Dahay. Agad na nabalot ng maitim na ulap ang langit. Biglang humagupit ang malakas na hangin. Narinig ang malakas na kulog mula sa kalangitan. Habang ang lahat ay nakatingala sa langit, ang hindi kapansin-pansin na si Dahay ay biglang naglabas ng gininto ang liwanag. At ito rin ay napansin ni Bunso. Nakala niyang nagkakamali lamang ang kanyang paningin. Ngunit nang muli niyang tingnan, ang lalaking nasa harap niya ay lalong nagiging gwapo. Medyo nalito si Bunso at lumingon sa likuran. Ngunit ang ama at mga ate ay abala pa rin sa panonood ng langit. Tila sila rin ay nagtataka. Kanina ay maayos pa ngunit biglang lumakas ang hangin. Ang mga aliping babae at sundalo sa gilid ay nagbulong-bulungan din. Walang magawa si Bunso at hindi rin alam kung ano ang nangyayari. Kaya tiningnan niya itong mabuti. Sa sandaling iyon parang may 2 tao sa loob ng katawan ni Dahay. May isang gwapong anyo na kamakaway sa kanya. Biglang natawa si Bunso sa nakakatawang kilos ni Dahay. Parang si Dahay na ang prinsipe sa kanyang puso. Kaya kinuha niya ang bulaklak mula sa kamay ng katulong. Nang makita ito ng 6 na ate sa tore, sinabihan nila siyang huwag ihagis ang bulaklak sa lalaking iyon. Ngunit ang nakangiting si Bunso ay hindi sila pinansin. Agad niyang inihagis ang bulaklak. Mabilis si Dahay at sa isang talon ay nasalo ito. Bahagyang nahihiya si Bunso habang nakatingin. Si Dahay na nakasalo ng bulaklak ay masayang parang bata. Sa sandaling iyon walang makaintindi sa mga tao kung bakit ibinigay ni Bunso ang bulaklak sa baliw na lalaki. Hindi matanggap ng hari na may ganitong manugang. Sa sobrang galit ay agad siyang nahimatay sa tore. Mabilis na ipinatawag ng reyna ang manggagamot. Sinabi ng manggagamot sa palasyo. Dahil sa sobrang galit ay malubhan na ang kalagayan ng hari. Ngunit katatapos lang niyang magsalita, biglang bumangon ang hari. Nagulat din ang manggagamot. Baka mali ang kanyang pagsusuri. Ang nagising na hari ay umiiyak at tila naging medyo tuliro. May hawak pa siyang singhot na gamot habang umiiyak. Ang singhot na gamot ay may bisa sa paggising ng diwa. Nakakatanggal ng sakit ng ulo at nagpapawis. Kahit pa may sandaang isip ang hari, hindi pa rin niya maintindihan at muli siyang nahimatay. Hindi na alam ng manggagamot ang gagawin. Nang marinig ang balita ay nagmadaling dumating ang 6 na anak. Nang akalain ng lahat na pumanaw na ang hari, biglang nagising muli ang hari. Akala ng ilan ay multo at napasigaw sa takot. Galit na sinabi ng hari na hindi pa siya patay. Hindi ba ninyo nakikitang hindi pa ako patay? Ang ingay ninyo ay halos ikabingi ko na. Sa kabilang banda nalaman ni Bunso na nahimatay ang ama dahil sa kanya. Kaya agad niyang hinanap ang kanyang ina. Nagpasya siyang sumama kay Dahay upang manirahan sa probinsya. Bagamat ayaw ng reyna na magdusa ang kanyang anak, ngunit galit pa rin ang hari sa ngayon. Wala siyang magawa kundi payagan si Bunso na sumama kay Dahay. Kapag hamupa na ang galit ng hari saka na lamang bumalik. Nang malaman ng mga asawa ng 6 na prinsesa na nag-asawa na si Bunso. Nais nilang makita kung anong klaseng lalaki ito, na nagawang himatayin ang biyenan. Nang makita nila ang mukhang mangmang na si Dahay,
Nag-usap-usap sila at nagpasyang paglaruan ang handle na ito. Ang unang lumabas ay ang asawa ng ikalawang prinsesa. Mayabang ang mukha at may ngiting mapanlinlang. Nang ihagis niya ang tinidor, isang kamay lang ni Dahay ang sumalaw rito. Nabigla ang mga ngalakal at napamulagat, bagamat mukhang mangmang si Dahay sa panlabas. Hindi siya tulad ng iniisip ng lahat. Hindi rin siya papayag na apihin ng mga ito. Alam ng lahat ang aral na gantihan ang ginawa sa iyo. Kung hindi lang mabilis umiwas ang mga ngalakal, baka matagal na siyang patay. Agad nilang naramdaman na lalong nagiging kapana-panabik ang laro. Hindi nila matiis ang mayabang na anyo ni Dahay. Kaya isa-isa silang humamon ng laban, upang hindi masabing marami laban sa iisa. Hindi pa nagtatagal, isa pang lalaki ang napahiya at natalo. Upang pabagsakin si Dahay, inilabas ng Amerikano ang kanyang sandata. Talagang mapang-api ang Amerikano. Habang may kutsilyo ang kalaban, siya ay may baril. Nang malaman ni Dahay na baril ang gagamitin ay bahagya siyang natakot. Hindi inaasahan na aksidenteng pumutok ang baril. Si Dahay na hindi pa nakakakita ng ganitong teknolohiya ay napaurong sa takot. Matagal bago nakapag-isip ang Amerikano. Inakala niyang sumusuko si Dahay sa kanyang lakas ng loob. Habang abala silang dalawa sa pag-reload, agad naramdaman ni Dahay na ito na ang kanyang pagkakataon. Bigla siyang sumugod at nataranta ang Amerikano. Pagkatapos ay nagsimula ang matinding laban. Sa ilang galaw lamang ay hindi talaga kalaban ng Amerikano. Madali ring nakuha ni Dahay ang baril. Dahil hindi niya alam gamitin ay pinaglaruan lang niya ito. Lahat ng tao ay nag-alala. Kapag nagkamali siya ay mamamatay ang lahat. Upang pakalmayin ang emosyon ni Dahay, nagpa siya si Abaw na ilabas ang kanyang lihim na alas. Kinawi niya si Dahay na ibigay sa kanya ang baril. Sinabayan pa niya ito ng isang senadoryas ng puso. Parang sinasabing gusto talaga kita. Talagang epektibo agad ang paraang ito. Agad na ibinigay ni Dahay ang baril kay Abaw. Lahat ng nakakita ay pumalakpak sa ginawa niya. Pagkatapos ay hinailan ni Abaw ang kamay ni Dahay at hinalikan ito. Kahit si Dahay ay nakaramdam na masyadong makapal ang mukha ni Abaw. Bakit masyado pang seryoso ang lalaking ito kaysa sa kanya? Nandidiri siyang paulit-ulit na pinunasan ang kamay. Sa huli ay walang sino man ang nakatalo kay Dahay. Di nagtagal ay sumama si Bunso kay Dahay upang manirahan sa bukid. Pati ang mga sundalong naghatid sa kanila ay pinalayas ni Dahay. Kahit hindi sila kontento, hindi rin sila nang ahas na lumaban hanggang kamatayan. Dahil walang sino man ang kayang tumalo sa kanya. Ang mga karaniwang tao ay wala ring nagawa kundi tumakas ng tahimik.